Kung sumama ka sa 4 na tsismosa, ikaw na yung panglima. Kung ikaw ay sumama sa 4 na sugarol, ikaw na yung panglima. Pero kung sumama ka sa 4 na pogi, ikaw na yung panglima. So, sa video to, pag-uusapan natin dito ang importance ng having a social circle or a friend group na same sa goals mo. So, the importance of that one is you are the average of the persons you usually hang out with. So, kasi sobrang laki ng influence ng environment. That's why building a social circle is essential for your personal and also professional growth. So, for example, wala kang kaibigan or nakakaibigan ka sa mga hindi naman align sa goals mo. Number one is may mga times na you're feeling isolated na hindi ka naman nila nagigets or hindi nila trip yung mga trip mo rin. Number 2, lacking support dahil nga different kayo ng values, different kayo ng gusto, hindi ka makaka-receive ng encouragement, hindi ka makaka-receive ng support from them. And number 3, you will struggle to connect with them. Kasi nga, hindi naman kayo. Usually, kaya ka lang napupunta dito sa mga friend groups na hindi aligned sa'yo is you want to please them. You want to feel validated from other people. So now, ang magandang gawin is find people that are aligned sa gusto mong mangyari. For example, ako, gusto ko mag-succeed sa business. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng community, attend ako ng mga seminars, and doon sa mga seminars and community na yon, sa mga courses na yon, is naghanap ako ng mga aligned sa goals ko. Naghanap ako ng mga tao na pwede ko kaibiganin in order for me to expose myself sa ganong environment. Again, you are the average of the persons you usually hang out with. So, in that way, you will create a friend group, you will create a social circle that will significantly impact your success. So, magiging benefit nun is number 1, you'll gain new perspective and ideas. Kumbaga, hindi mo rin kasi naman kaya mag-isa lang eh. Kailangan meron kang mapagtatanungan, meron kang mapagtatanungan ng feedback, lalo na pag nagsisimula ka pa lang. For example, ako, nakahanap ako ng mga friends na meron na silang success sa business, sa digital marketing. So, sa kanila ako nagpapaturo or sa kanila ako nagtatanong, okay, tama ba itong ginagawa ko? Ano ba mas magandang gawin? Mga ganon. Number 2, you will feel more connected and supported. Dahil nga nakikita nila yung sarili nila sa'yo. For example, ako nagsisimula pa lang ako. And then, gusto kong maging businessman. Dahil tumutropa ako ng mga businessman din, nakikita nila yung struggles ko. Kumbaga, napagdaanan na nila yung pinagdadaanan ko ngayon. So, parang meron na silang wisdom to share with me. And lastly, you'll create opportunities for collaboration and growth. So when you are in a circle that lahat kayo is nasa align sa goals mo, pwede kayong magtulungan in order for you to hit the same goal. Kunwari ang goal nyo is yumaman, ang goal nyo is to have 100,000 per month. So pwede kayong magtulungan kasi align naman kayo sa goals nyo eh. Ganon. In that way, you are setting yourself up to success by setting up your friend groups. So hindi ko naman sinasabi na iwanan nyo yung mga friends nyo ngayon, but lower down your investment with them, lalo na kung hindi kayo aligned sa goals mo. Pwede pa naman makipagkita, makipag-usap, pero hindi na ganun, hindi na high investment. Hindi ka na mag-invest ng maraming time and energy with them. So, I want you to spend your time with people who is aligned sa values, sa goals mo. In that way, you will achieve your goals. So, ask yourself, ano ba mas importante sa'yo, yung goals mo o yung sasabihin ng mga tropa mo na hindi align sa goals mo. So, yun lang.